Hello everyone! Hello everyone at welcome ulit sa aming vlog. Tara at pag-usapan natin kung ano-ano ba ang dapat gawin pag kayo ay bibili ng used car dito sa Canada. Usually kasi kapag hindi pa mataas ang credit score natin or hindi pa natin nabibuild yung credit score natin para bumili ng bagong sasakyan, second-hand car na lang ang binibili natin. Lalo na mag-winter na kasi medyo mahihirapan tayo mag-commute pag winter na. Lalo na rin kapag tayo ay may mga kasamang bata. Kaya tara at pag-usapan natin ano ba ang dapat gawin pag kayo ay bibili ng used car dito sa Canada. Number 1, check the year and mileage. Lalo na alam naman nating medyo malalayo yung mga places dito sa Canada, dapat ma-check natin yung year and mileage ng sasakyan kasi baka mamaya medyo mataas na ang mileage, medyo mahihirapan tayo doon. Then number 2, check the vehicle history report. Dapat kuhain natin yung VIN number ng sasakyan para ma-check ninyo kung may mga history report ito. Kasi baka mamaya makabili tayo ng mura at meron naman pala itong report yung inyong sasakyan, medyo mahihirapan po tayo doon. Then number 3, examine the paint job. Tignan natin kung may mga bulok na parte ng sasakyan kasi usually dito inaasinan yung kalsada during winter. Kaya prone yung mga sasakyan dito sa mga bulok. Then number 4 is the inspect the tires. Dito sa Canada may 4 season. Dapat i-check ninyo yung tires kung ano ang gamit na tires. Kasi kung hindi siya naka all season or winter tires, delikado ito pagdating ng winter season. Then number 5, check the undercarriage. I-check din natin yung ilalim ng sasakyan kung okay pa ba o may mga kailangang palitan. Number 6, check the engine light. Kung naka-on yung icon ng engine light, ang ibig sabihin nito ay maaaring may sira ang engine or may mga sira yung mga sensor nito. Number 7, check the AC and heater. Tingnan natin kung lumalamig ba or umiinit yung AC ng ating sasakyan dahil kailangan ng heater kapag winter season na. Number 8, listen out for any unusual noises during the drive. Lalo na nga kapag i-on ninyo yung sasakyan at medyo pangit na yung tunog nito, medyo may sira na yung sasakyan. Or while driving, kapag may mga kalampag ito, ibig sabihin nun, may mga kailangang palitan o ayusin na parts sa ilalim ng kotse. Number 9, know when it was last oil change and timing belt replacement. Kailangan malaman ito to prevent any further damage sa vehicle dahil kapag naputulan ka ng timing belt, mas malaking gastos ito kaysa pagpalit ng belt mismo. Or kapag hindi naman na change oil on time, ang engine pwedeng mag-build ng mga sunog na oil sa loob ng engine. Number 10, check any leaks on the engine and on the radiator. Tignan ninyo kung may leak ng langis sa paligid ng engine at transmission. Ibig sabihin kapag may leak sa paligid ng engine, possible kailangan ng palitan ang gasket nito. Tapos sa radiator naman, kapag may leak ito, nang di mo alam, possible mag-overheat ka at mas lalong masira ito. Number 11, check the market value para alam mo kung magkano ang kailangan mong bayaran or i-bargain, lalo na kapag may nakita kang in need na i-repair or ipaayos. Number 12, don't forget yung inyong bill of sales or deed of sale kasi kailangan ninyo ito para ma-register at makakuha kayo ng insurance at plate number sa registry. At ito na nga ang ginawa namin last week. Ni-register na namin ang aming sasakyan at nag-bus lang kami. At ito na nga dito namin ni-register yung aming sasakyan sa One Stop North. Kasi dito sa Canada, kailangan mong i-register yung vehicle mo
para makakuha ka ng plate number. Yung plate number mo naman, makukuha mo siya on the same day pagkatapos mo i-register yung inyong vehicle. And at the same time, pag kayo ay nag-register ng vehicle ninyo, don't forget yung inyong insurance at ang inyong bill of sale. At ito, nakuha na namin yung plate number. Kasi dito sa Canada, pag walang plate number, yung sasakyan mo, hindi mo siya pwedeng i-drive. Ayan ang plate number namin at ikakabit na ng papa ko yung plate number namin sa sasakyan namin. Ito na siya, kinakabit na siya. So, pag nabenta na namin itong sasakyan, kukuhain din namin yung plate number, ganun siya. At pumunta na rin kami sa Canadian Tire para bilhin yung mga kailangan namin sa sasakyan. Kasi gusto naming linisan yung sasakyan dahil nga may mga kasama kaming mga bata, gusto naming isanitize siya at gusto naming linisin talaga siya as in malinis kasi may baby kaming kasama at may mga bata kaming kasama. At ito na nga yung mga pang-repair din namin kasi may mga nakita din kaming kailangan i-repair na part ng sasakyan like pipaint namin or pipinturahan namin para hindi mahalata yung mga bulok niya. Kasi may mga parts talaga na hindi natin maiiwasan na may bulok siya. At dito din sa Canadian Tire, hindi na kami nahirapan maghanap ng kulay ng aming sasakyan kasi nakalagay na mismo yung brand ng sasakyan and at the same time kung anong color yung kailangan mo. Kaya hindi na kami nahirapan. At nagtingin na rin kami ng case ng plate number namin. Nagtingin na rin kami ng mga camera. At ito na yung sasakyan namin. Talagang in-overall namin kasi medyo madumi din siya. Kaya nag-vacuum na din ako. Binacuum ko na siya. Kasi medyo pricey din talaga magpalinis ng sasakyan dito sa Canada. Sayang din yung 300 CAD kung iisipin mo. Kasi yung nabili namin sa Canadian Tire less than 300 lang. So ito tinatanggal na namin isa-isa yung mga upuan para mas maayos kaming makalinis sa sasakyan. At tinulungan na rin ako ng kapatid kong maglinis ng sasakyan. Isa-isa na naming tinanggal yung mga upuan. Tinulungan ko na rin siya magtanggal ng upuan sa sasakyan kasi naisip namin kung may mga upuan pa sa gitna, medyo hassle maglinis ng sasakyan kasi balak namin shampoohin din yung ceiling ng sasakyan kasi hindi namin alam kung yung dati bang owner, 'di ba, kung nalilinis ba. Kaya ito, sinashampoo ko na yung ceiling para talagang malinis siya kasi mahirap talaga pag may mga kasama kayong bata. Dapat malinis talaga yung sasakyan. Pati sa lapag, binacuum na rin namin at nilinisan na namin. Sinampuhan na rin namin actually para malinis. Buti na lang talaga at kompleto yung kapatid ko ng mga equipment. May vacuum siya and at the same time, meron siyang pang shampoo talaga ng sasakyan. Kaya medyo nakales kami doon. And at the same time, iba din talaga sa pakiramdam pag ikaw mismo yung maglilinis. At ito na nga, nalinis na namin yung sasakyan namin. At pagkatapos naming linisan, at tinest drive din namin kasama yung mga bata. Actually, don't forget yung inyong car seat. Lahat ng bata dapat may car seat. Kaya tinest drive na rin namin at pinagasan na rin namin yung aming sasakyan. At ito na nga ang mga dapat ninyong gawin para kayo ay makabili ng second-hand car dito sa Canada. Medyo marami dapat talaga tayong i-check, lalo na baka imbis na makamura tayo, mas mapapamahal pa tayo sa pagpapagawa ng mga dapat nating gawin. Dahil hindi natin na-check ang mga dapat nating i-check. Tandaan ninyo na it takes time to look for your vehicle at huwag madaliin kasi pag nagmamadali tayo, may mga bagay talaga tayong na-overlook at namimiss. At maraming salamat ulit sa panonood ng aming vlog. Ngayon pa lang, congratulations dahil bibili ka na ng car dito.
ito man ay brand new or ito man ay second hand, lagi nyong tatandaan na ito ay achievement dahil katas yan ng paghihirap ninyo dito sa Canada. At dito na lang tayo makita sa Canada. Maraming salamat sa panonood at paalam!